ng sisay ni Marites. Hindi na mabilang ni Marites kung pang ilang ulit na siyang bumiling sa kanyang higaan. Mag-aalas 12 na'y mailap pa rin kasi sa kanya ang pagdalaw ng antok. Nilingon niya ang asawa sa tabi ng kama. Naghihilik pa ito habang naglalakbay na yata sa mundo ng panaginip. Maswerte ang lalaki. Hindi kagaya niya. Balisa na nga ay hindi pa makatulog kahit anong gawin niya. Inis siyang bumalikwas ng bangon at hinawi ang makapal na kumot. Inabot pa ang pitsel na may lamang tubig sa mesita at binuksan ang katabing drawer na may mga basong nakalagay. Kumuha siya ng isa at sinalinan niyo ng tubig. Napapikit ang babae at hinayaang maglandas ang malamig na likido sa kanyang lalamunan. Sa kanyang isipan ay nagbigay ito ng masarap na lasa. Tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa totoo lang ay kanina pa balisa si Marites. Magmula nang marinig niya sa kapitbahay na si Annalisa ang kwentong aswang nito. Para kasing totoo at kay daling paniwalaan. Tungkol ito sa bagong salta sa kanilang lugar, si Erica. Isa itong byuda at nag-iisa na lamang sa buhay. Walang anak. Dahil nalaman ng kanyang mga kumare na baog raw ito. Higit sa lahat, usap-usapang aswang raw ang babae. Nalaman nila ang lahat ng mga iyon dahil madalas silang mag-umpukan ng kanyang mga kumare sa harap ng kanilang bahay. Pinagchichismisan nila ang lahat ng taong gusto nilang pag-usapan hanggang sa mapatuon nga ang atensyon nila kay Erica. Nagkataong papalabas ang babae sa kanyang bagong tahanan. Nang banggitin ni Marites ang pangalan niya. Matalimang titig nito sa mga babae. Animo nagbabanta, ngunit wala silang pakialam. Nais malaman ni Marites ang lihim nito, kung talaga nga bang aswang siya o hindi. Kaya naman halos makausap na niya ang lahat ng kapitbahay nila dahil sa pag-uusisa. Kumalat na nga ang kanyang pangalan bilang pambansang tsismosa ng bayan. Subalit wala siyang pakialam. Masaya si Marites sa kanyang ginagawa, ang makialam sa buhay ng ibang tao. Ilang beses na siyang sinasaway ng kanyang asawa, ngunit idinadaan lang niya ito sa pagtatampo. Kunwa ay hindi kikibuin at mga away. Kaya naman kumakalma kagad ang kanyang asawa. Sabay sabing huwag niya nang pakialaman ang pribadong buhay ng iba. Napakurap si Marites at muling itinuon ang paglagok sa malamig na tubig. Nang mapatid na ang kanyang uhaw, ay muli siyang humiga sa kama. Niyakap niya ang asawa, ngunit nakapikit pa rin ito. Mahina siyang natawa at napaayos ng higa. Mukhang mahihirapan siyang makatulog ngayong gabi. Pinakiramdaman niya lang ang paligid at kagaya ng nakagawian ay nagbilang siya ng tupa sa isipan. Nang may marinig na naman siyang mga kaluskos, biglang nabingi ang babae dahil sa kaba.
Malapit ang bahay nila sa kalsada at medyo katapat lang din ang kinaroroonan ng tahanan ng kanilang pinag-uusapang aswang. Ayaw na niya sanang bumangon, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sariling usisain ang mga ingay na nagmumula sa labas. Baka kasi may magnanakaw o kung sino man ang nais siyang takutin. Hindi maiwasang manayo ang kanyang balahibo sa batok nang may mabibigat na paghinga siyang narinig sa labas ng kanilang bahay. Tingin niya ay nakadikit ang mukha nito sa dingding. Tila malapit lang ito sa kanilang kwarto dahil nararamdaman niya ang mga kaluskos ng kuko na dahan-dahang kinakalmot ang kanilang dingding na hardiflex. Tila siya tinakasan ng kaluluwa sa takot. Hindi makagalaw si Marites at makapagsalita sa labis na kaba. Naghurmentado ang kanyang dibdib sa isiping may kung sino man ang naninilip sa kanila mula sa labas. Napalunok ang babae at halos hindi na humihingang pinakiramdaman ang paligid. Nanginig siya nang maramdaman ang tila saglit na pagyanig ng kanilang dingding. At may mga mahihinang yapak na animoy gumagapang pataas ng kanilang bahay papunta sa bubungan. Ganun na lamang ang kanyang takot nang marinig ang pamilyar na huning ginagawang panakot sa kanila ng kanyang mga magulang noong bata pa sila. Tunog ng aswang. Nasindak siya at nagtago sa ilalim ng kumot. Dinaig ng takot ang babae at pinanghinaan ng loob. Nagsimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Kasunod ng rumaragasang tanong sa kanyang isipan. Kakainin na ba sila ng aswang? Ano ang gagawin niya sa kanila? Bakit si Marites ang napili niyang takutin? Halos mabaliw siya sa kakaisip kung ano ang sadya ng aswang at sila pa talaga ang pinuntirya. Talagang hindi na siya natulog at hinayaan ang mga kaluskos kahit pamamatay-matay na siya sa takot. Ang kanyang asawa ay mahimbing pa rin sa pagtulog. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magdasal at paulit-ulit na humingi ng tawad sa Diyos sa kanyang mga kasalanan. Kasabay ang pakiusap sa Panginoon na sana'y ilayo sila sa kapahamakan. Habang dumaraan ang mga oras, ay pagaan ang kanyang pakiramdam. Malapit nang mag-umaga. Tila nabunutan na siya ng tinik nang marinig ang tilaok ng mga manok. Nang tuluyan ng magliwanag, ay saka pa lamang siya dinalaw ng matinding antok. Sa muli niyang pagdilat, ay bigla ang pagbalikwas niya ng bangon. Agad niyang nilingon ang kanyang asawa sa tabi. Wala na ito. May narinig siyang ingay sa kusina, kaya nagtungo siya roon. Naabutan niya ang kanyang mister na abala sa pagluluto ng kanilang agahan. Kaya naman natuwa si Marites. Nalingunan siya ng kanyang asawang si Ron at nginitian. Hindi na siya nakatanggi nang hilain siya ng asawa papunta sa komedor at alukin ng agahan. May sinangag at adobong baboy sa mesa na nagpatunog sa kanyang tiyan. Agad siyang kumuha ng pinggan at nagsandok. Habang kumakain,
ay pinag-usapan nila ni Ron ang nangyari noong isang araw. Yung tungkol sa babaeng natagpuang patay sa likod bahay ni Erica. Mukhang walang nakakakilala rito dahil tingin ng mga alagad ng batas ay basta na lamang hinila ang kawawang babae sa kanilang lugar. Nakapantulog lamang ito at animo ay hindi handa sa gagawing pagbiyahe ng malayo. Si Marites naman ay labis nang nagdududa kay Erica at matagal na niya talagang nais pumasok ng panakaw sa tahanan ng kinilalang aswang. Baka lang may matagpuan siyang mga ebidensya na talagang aswang ang babae. Nang makita ni Ron ang seryoso niyang mukha, ay umiling siya. Saka sinabing huwag na huwag talagang susubukan ng kanyang misis na makialam sa hindi niya naman suliranin. Tumangot-tangulang ang babae. Ngunit sinadya niyang huwag nang magsalita pa. Mamaya, pagkapasok ng kanyang asawa sa trabaho, ay uusisain ni Marites ang bahay ni Erica. Paninindigan niya ang pagiging Marites kahit anuman ang mangyari. Kagaya ng dati, patiyad na naman siyang naglakad papunta sa bakuran ni na Erica. Buong ingat na walang makakapansin. At palingalinga sa paligid, may bitbit siyang walis at dustpan bilang props sa gagawin niyang pagmamatsyag. Kahit kabado, ay kampante siya na may makikita talagang kakaiba sa bahay ng babae. Lalo na at palagi itong wala sa araw at sa gabi lamang umuwi. Pawalis-walis siya sa labas. Kunway may pupuluting basura at itatapon sa basurahan. Pero ang mga mata niya ay nakatuon sa bahay na puno ng tabing na kortina. Nakakailang minuto na siya sa pagmamatsyag ng magsawa. Mukhang wala siyang mahanap sa bakuran. Palihim niyang itinulak ang kalawanging gate. Bumakas ang tuwa sa kanyang mukha nang makitang bumukas ito. Kaya itinulak niya ang gate at sapilitang pumasok sa loob. Abot-abot ang dasal ni Marites na sana ay wag siyang mahuli dahil lalabas din naman siya kaagad kapag may napatunay na siyang kakaiba sa loob ng bahay ni Erica. May nakita siyang butas na maghahatid sa kanya sa loob ng tila silid. Kaya sumiksik siya roon. Sa bungad pa lamang ay amoy patay na ang kanyang nalanghap. Kakaibang amoy na nakakapasama ng pakiramdam. Gayunpaman ay nagpatuloy si Marites sa pagpasok sa loob. Sigurado siya sa amoy pa lamang ay may kababalaghan na talagang ginagawa si Erica. Sigurado siyang sisikat siya sa buong lugar nila. Lukot ang ilong na sinuyod niya ng tingin ng buong paligid. May mga malalaking manika ang nakaupo sa sofa na matapit niya lang ay sobra na ang alikabok. Nagpasya siyang buksan ang isa sa mga bintana. Hindi na ito malalaman pa ni Erica kung sino ang pumasok sa bahay niya. May hangin naman itong pwedeng pagbintangan kung bakit nagbukas ang kanyang kurtinang tabing. Nang bumaha ang liwanag sa paligid, ay napatigil si Marites. Hindik na napaatras at nanginginig sa takot. Ang tinutukoy niyang manika, yung kasinlaki ng tao, ay hindi pala manika, kundi mga bangkay ng tao.
Sa kanila nang galing ang alingasaw na hindi niya maintindihan. Wak-wak ang mga tiyan nito at nawawala ang mga laman loob. Ang balat ay kasing tuyo ng basahan at namumutla na animo said na ang dugo. Pinigilan ni Marites ang kanyang sarili sa pagsigaw dahil sa labis na takot. Halos mawalan siya ng malay dahil sa pagkataranta. Tunay ngang aswang si Erika. Lalabas na sana siya nang makarinig ng kalabog mula sa pinto. Dahil sa gulat, ay nagdesisyon siyang magtungo sa ilalim ng mesa at doon nagkubli. Nanginginig ang babae sa takot. Ngunit alam niyang si Erika na ang pumasok. Kaya naman gagawin niya ang lahat. Huwag lamang mahuli. Hindi dapat malaman ni Erika na minamatyagan siya nito. Sa pagpasok pa lang ng mga paa ni Erika, ay may dugo ng tumutulo mula sa kamay nito. Kita niya sa kanyang kinaroroonan ang bit-bit nitong plastik na may lamang mas nagpapatindi sa kanyang kutob. Sumalampak ito sa sahig at hinalughog ang laman ng supot. Napapasinghap siya ng walang ingay nang makitang may inilabas na atay ng tao mula sa loob ng supot at nilantakan yun. Hindi humihingang napasiksik si Marites sa pinakasulok ng mesa at nagtago. Nanditiri ang babae. Ngunit wala naman siyang magawa dahil kay hirap makaalis sa kanyang kinaroroonan nang hindi siya nakikita. Dahil kapag tinangka niyang umalis, ay sa harapan ni Erika siya daraan. Rinig na rinig niya ang paglantak ni Erika sa atay. Kaninong atay naman kaya ang kinakain ng babae? Saang lupalop na naman ng mundo kaya ito naghanap ng mabibiktima upang maging pantawid gutom sa panahong humahapdi ang kanyang tiyan sa labis na gutom. Hinintay niyang matapos ang aswang sa paglantak na malansang bagay na yun bago ito muling lumabas ng bahay. Doble ang kabang nararamdaman niya ngayon. Marahil hinahanap na siya ni Ron dahil magtatanghali na at hindi pa rin siya umuwi. Agad siyang naalerto nang makitang lumabas ng bahay si Erika. Saan na naman kaya pupunta ang babae? Nang mapagtanto niyang hindi na ito babalik pa, ay lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan at nagpasya nang bumalik sa kanilang bahay. Mukhang umalis ulit ang babaeng kumpirmadong isa ngang mapanganib na aswang. Labis-labis ang kanyang pasasalamat nang magtagumpay siya sa paglabas sa malaimpyernong bahay ni Erika. Halos tulala pa rin siya nang makapasok sa loob ng kanyang tahanan. Kinakabahan siya at isinara ang lahat ng kurtina sa mga bintana. Sana naman ay hindi siya nahuli ni Erika. Alam niya na ngayon na ang babae ay isang halimaw na kumakain ng tao. May nagagawa naman palang maganda ang pagiging martes niya. Idagdag pang martes din naman talaga ang kanyang pangalan. Dapat ay huwag niyang ipahalata kay Erika na natatakot siya rito. Nagbihis si Marites at lumabas ng bahay. Nagpasya siyang tumambay sa bahay ng kanyang kumare upang pagtsismisan si Erika. Kailangang malaman ng lahat na ang babae ay isang aswang. Kaysaya ng kanyang mga kumare nang ihatid ni Marites sa kanila ang magandang balita. Nangako pa ang ilan sa kanila
na ipagkakalat ang kanyang natuklasan dahil hindi naman ito basta chismis lamang. May bahid ito ng katotohanan na magsisilbing babala sa lahat. Kinagabihan, kagaya ng dati, ay hirap pa rin si Marites na dalawin ng antok. Pabiling-biling siya sa higaan habang pinakikiramdaman ang buong paligid. May naririnig na naman siyang pamilyar na huni mula sa labas ng bahay. At alam niya kung kaninong huni yun. Pakiramdam ni Marites ay hinahalukay ng paus na boses ang kanyang tenga dahil sa ingay. Ilang saglit lang ay namutla ang babae. May nakita siyang malasinulid na dila mula sa bubong pababa. Hindi siya nakapiyok na makita niya na naghugis kutsilyo ang dulo ng dila at bumaon sa katawan ng kanyang natutulog na asawa. Animo-lobo na kinuhanan ng hangin ng aswang ang kanyang asawa. Habang dahan-dahang nawawalan ng mga laman loob, ang kanyang dugo ay otomatikong sinipsip ng nasabing dila. Dahilan upang magkikisay ang kanyang mister at agarang nawalan ng buhay. Dahil sa takot ay tinangka niyang tumakbo. Ngunit hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon. Bumungad ang nakakatakot na mukha ni Erica habang tumutulo ang sariwang dugo sa kanyang pangil. Sabay ngisi. Hindi na nakasigaw pa si Marites nang sakmalin siya ng aswang na si Erica at bumaon ang kanyang mga pangil sa leeg. Saka siya dinaluhong na parang wala ng bukas. Alam niya ang dahilan kung bakit siya sinugod ni Erica. Kung sana'y hindi na siya nakialam pa sa lihim ng kanyang kapitbahay. Kung sana'y pinigilan niya na lamang ang pagiging Marites, di sana'y mabubuhay pa sila ngayon. Sa nanlalabo niyang paningin, iniaasa niya na lang sa Diyos ang lahat. Baka karma na niya ito sa kanyang pagiging chismosa. Mga Kawikaan, Kapitulo 26, versikulo 22 hanggang 24. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain. Masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura na mumurahing banga. Ang tunay na damdamin na mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam. Alright, shout out po una sa mga umattend po sa premiere ng gabay. Kay Michelle Cedron, thank you Michelle. Kay William, thank you William. Bern Limpin, thank you Bern. Kay Adrian Pama, Adrian, thank you. Jonalisa de la Fuente from Hong Kong, thank you Jonalisa. Kay JR Felin, JR, thank you. Kay Rian, thank you Rian. Siyempre kay Annabella, Annabella, thank you. Ang manlalakbay na manunulat, Giovanni Pido, thank you. Sa mga bagong subscribers po natin, kay Nino Leo Angelo Quisado, thank you Nino. Ang General, thank you General. Wenceslao de Alca Jr., thank you Wenceslao. Kier Factor, Kier, thank you. Joanne Sulafas, thank you Joanne. Special shout out po. Ito, idol ko to, ang Hukom. Maraming salamat Hukom. Salamat din sa Bunganga ng Lagim. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po.